Samantala mga ka-RSP, ngayong Pride Month, ibibida namin ang kwento ng isang pamilya na binubuo ng baby, daddy at papa. Panoorin po natin ito. Sa mundo na puno ng panghuhusga, may mga taong nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lang nakabase sa kasarian na tradisyon. Kagaya na lamang ng kwento ni Masaru at Dave o mas kilala bilang Japinoy Dads. Isang married gay couple na pinatunayang kaya rin ng same-sex couples na kagaya nila ang bumuo ng masaya at kumpletong pamilya. Nagkakilala sila noong kolehiyo, isang engkwentro na nauwi sa pagmamahalang tumibay sa pagdaan ng panahon. Meron kaming common friend and nalaman ko lang na friend din pala siya nung classmate ko. Ayun, the rest was history. Hindi madali ang naging relasyon nila, pero sa huli, ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa kasalan. Nagdesisyon silang tumira sa isang tahimik na komunidad sa Hawaii, at dito nila binuo ang kanilang munting pamilya. Mas nabigyan ng kulay ang kanilang bahay at buhay nang dumating si Matthew. Mga around 2022, napag-usapan namin talaga na parang gusto na namin i-pursue yung parenthood. And then nag-research kami, and then ayun, nakahanap kami ng agency na makakatulong sa amin. Sa panahon na marami ang nagdududa sa kakayahan ng gay couples na magpamilya, sila ang naging buhay na patunay na posible ito, basta may pagmamahal at respeto. Yung mga old-fashioned pa din na mga tao na parang feeling nila kasalanan yung makipagrelasyon sa same partner, ganyan. And respect na lang din namin yung nila, yung perception nila. But for us is as long as wala naman kaming natatapakan sa ibang tao and na napakita namin na yung family namin is based on love for good people. May mga napapataas ang kilay tungkol sa paano nila ipapaliwanag sa bata ang setup ng kanilang pamilya. Pero para sa kanila, ang pagtuturo kay Matthew sa pagkilala ng iba't ibang uri ng pamilya ang magiging gabay sa paglaki niya. Papalaki namin si Matthew na parang open siya sa mga ganyang bagay. Parang yun, namin sa kanya na ganyan, may mga iba't ibang klaseng setup. Saka yun lang, gagawin namin is magiging truthful lang kami sa kanya. Magiging transparent kami kung paano nag-start yung family namin and paano siya dumating sa buhay namin. Nangangako sila na ang kanilang anak ay mamumulat at lalaki ng puno ng pagmamahal at paggabay. Pinapatunayan nilang ang pagiging magulang ay hindi base sa kasarian, kundi sa pagmamahal. At patuloy nila itong ipinapakita sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang journey at moments online. Para sa kanila, si Matthew ang bumuo sa kanila at naging sentro ng kanilang pamilya. Kaya naman pangako nila sa kanilang anak. Matthew, sana proud ka sa daddy at sa papa mo. Sobrang thankful kami and sobrang blessed namin everyday na nandito ka sa amin. And thank you for making us better people. Ngayon, sobrang mahal na mahal ka namin. Ikaw yung inspiration namin. Siguro ako naman, ang message ko sa kanya is for sure dadating yung time na magkakaroon siya ng sarili niyang mga barkada, ganyan, mga sarili niyang focus. Hindi na kami uli niyang pipiliin. Forever kami na nandito para sa'yo kahit di mo na kami pinipili.